Natawagan ko po si Lala, bring your Bible. Tsaka si Bebo. Asan si Bebo? Come. Dito ka sa couple. Yan, couple. Tapos sa singles naman, si Rose, bring your Bible. Tsaka yan, bring your Bible. Tapos si BG. Come. Dito ka. Tapos sinatawagan ko yung youth. Come here, Caleb. Bring your Bible also, Caleb. And also, Andrew, you are in the last corner. Kahit nasa corner ko kayo, tatawagin ko kayo. Dito ka, Caleb. Yan. Alright. Okay, ganito ang ating senaryo. Ano kayang gagawin ni Pastor? May gagawin tayo. Ayan. May hawak kayong Bible? Ayan. Tingnan mo yung katabi, may Bible na. Sabi ko sa inyo, kung wala kayong Bible, magsabi kayo sa Bible study leader nyo, bibili namin kayo ng Bible, pabibili namin kayo. Dito ka, Bebo. Dito ka. Ayan. Okay. Dito ka, BG. Yeah. Dito ka, Rose, sa likod. Diyan ka sa likod niya. Dito sa likod niya, yan. Gumagana na yung time ko. Caleb, come here, Caleb. Yan. Dito ka. Okay. Asan na yung Bible mo? Asan na yung Bible mo? Alin ang kabisado mo? Yan o yung kay Lala. Okay. 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 So, dikit ka ngayon sa likod. Ikaw ang umawak ng Bible ni Bebo. Ikaw ang umawak ng Bible ni BG. Sa likod, pag ganun. Okay, hawakan mo. Ang magbubukas, same also with you. The one who will open the Bible, okay, yung nasa likod. Magbibigay lang ng instruction ang nasa harap. Hanapin nyo yung verse na sasabihin ko. Okay. Ganito. O, palit kayo. Sige. Yung sa'yo. Kabisado mo to, yung sa'yo. Asa ba yung sa'yo dito? Kunin mo. Okay. Yan. Ang ahawak ikaw. Yan. Huwag titingin sa Bible. Yung nasa likod. Yan. All you have to do, just give instruction whether left or right, next page, hanggang sa makuha nyo yung verse na sinabi ko. Let's say example. Okay. Pwede kayo magsalita, pero huwag kang titingin sa Bible. Genesis 1:26. Yan. Bebo, titingin ka, ikaw rin. Genesis 1:26. Left, right, left, right. Ikaw magsabi. Baba mo. Sabi mo, left, right, left. Hindi ba kaya? Hindi ba kaya dito? Hindi ba kaya dito yan? Hindi kaya. O, palit kayo, palit. Pasensya. Due to technicalities, palit. Kala ko si BG lang, pati pala ikaw. Di ba, mag-asawa naman sila. Okay. Ulit. Okay, Genesis 1:26. Okay. Okay. Sa ilalim yan. Ano lang po, hindi to date Hindi to date. Bible drill ito. Ikaw ang magsasabi left or left, right. Hindi ko pa hawakan. Oh, hindi mahawakan. Huwag mo titingnan yung Bible. Let's say Genesis 1:26. Sige, left. Sige, konti pa. Okay, saan nakuha yung mechanics? Sige, buksan pa. Makinig ka kay Lala. Lagi kang makinig sa wife. Naubos na yung oras ko. Ayan. Genesis 1:26, nandiyan na kayo. Okay, so that is the mechanics. Okay?
Are you ready? Close the Bible. Iningi ko yung kung sinong kagad makakakita ng Bible verse. Okay? Okay. Yung pinakasimple lang. Joshua 1:8. Joshua 1:8. Okay, nakuha na po ng ating youth. Okay. Okay, praise God. Mabilis yung... Pwede kayo magsalita, huwag kayong mahiya. Huwag kang mahiya magsabi, okay. Okay. Next. Oh, bawi kayo, bawi. Okay. Mukhang nag-enjoy ka. Mainit pa. Mainit ba? Ibig sabihin, on fire tayo. Okay, ito, okay. Okay, close the Bible. Close the Bible. Deuteronomy 29:29. Deuteronomy 29:29. Titingnan nyo rin sa Bible ninyo. Huwag kayong mag-away, ha? Sige. Yan. Sige, malapit na. Sige. Sige, dito ka, malapit na lang. Ayun na. Read it po. The secret things belong to the Lord our God, but the things that are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of this law. Man, okay. So may chance pa naman. Isa na lang, isa na lang. Ano? Next, close the Bible. Okay. Nag-enjoy pa. Okay, eto. Okay, close the Bible. Eto, madali lang to. 1 Peter 2:24. Yan, 1 Peter 2:24. Sige. Christ himself carried our sin in his body to the cross, so that we might die to sin and live for righteousness. It is by his wounds that you have been healed. By his wounds, we are healed. Maraming salamat. Palakpakan po natin sila. Yan, praise God. Okay. So yung katabi na, yung iba na walang Bible, next time daling ko na yung Bible ko. Okay? So yun po, praise God. At nag-enjoy ba kayo? Okay, so yun po, that's the Word of God. At Bo, nag-enjoy ka ba, Bo? Amen? So yun, praise God po. At naway may natutunan po tayo doon sa message na yon na ginawa po natin. Di ba, kahit hawak niya yung Bible, di ba? Alam niya yung Bible, pero di naman niya nakikita. Pero pag nakinig ka doon sa instruction, if you listen to the instruction, your partner, left, right, or a little bit, di ba? Di ba makukuha mo yung verse kahit di mo nakikita? Right? That's why mahalaga yung, that means nakafocus ka, at the same time, you listen what your partner is saying, and then you will see, no, yung verse kahit na po, marami po yung mga verses. Same with God, no, as we walk with the Lord, si Lord din po, no, kahit gaano tayo ka-busy, kung hindi naman tayo nakikinig sa Lord, ma-out of way po tayo. True. Dapat po, we need to listen to God. Amen. Kahit sa situation, even chaos, even the situation, if you listen to God, pay attention, He will speak to you. Amen. Amen? So last preaching po, you still remember, no, when we study the Word and we shared about serving the Lord, no? About serving God, serving His people. As I shared with you, no, last my preaching is the serving
We need to serve with humility because we are the one, you and I are only servants of the Lord. Be humble to use by the Lord. At yung source natin, ang Holy Spirit. Yes, we cannot rely on our strength, our knowledge and wisdom, but rely from the Holy Spirit. Maganda rin po yung senior ni Randy. Ano ba yung senior ni Randy? Duty to serve. Ayan, DTS. DTS po yun, hindi DDS. Okay? DTS, duty to serve. And then, yung kay Pastor Racel, no, about family. Protect your family. Yes, about our family. Family is the first institution, okay, anointed by God as a small church. Nag-start po yun sa family. That's why si Joshua, no, sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Amen. Yan, tinuro din ni Jessica last midweek service, no? About the poison, about murmuring. Talaga Yes. pong, pagka po yung puro complain lang po tayo, mag-manifest po yun sa buhay po natin. Totoo po yun, basahin yung Exodus and Genesis. Di nakapunta po sa lupang pangako yung mga Israelites from 35 years old on above. Doon sa wilderness na po sila namatay. So, si Lord po, God is molding our character, our attitude. Mahalaga po kasi yan. Kasi God will use us for His glory. Amen? Kaya po sa atin po dito, mahalaga yung character at attitude natin. Bakit? Dala-dala natin ang presence ni Lord. Amen. Amen? That's why there is a saying, no? Maraming naboborn again dahil sa Kristiyano. Marami ring di naboborn again dahil din sa Kristiyano. Yes, true. Okay? So, mahalaga po yan. And praise God, tayo lang po ay ginagamit na vessel ni Lord. Kaya mahalaga lang po ay, we should focus what God wants us to do or the mandate that God has given to us. Huwag po tayong masyadong mag-focus sa nangyayari ngayon. Yes, hindi masama. What's happening right now, it is very important that we are aware what's happening in the whole world, what's happening in our country, Philippines, even UAE. That's not bad, so that we can pray. But every day na lang, yun na lang ang nasa newsfeed mo at pinapanood mo, there's something wrong. Okay? Kasi maapektuhan po tayo doon. But instead, we need to focus what the Lord has given to us, and we need to be focused kung ano po yung gustong pagawa ng Diyos sa buhay po natin. And one more thing, do not be overwhelmed also. Tandaan nyo, do not be overwhelmed. Do not be overwhelmed also sa mga blessings. Right. Yan po. Yes, binabless tayo ni Lord. Yes. Okay? But lagi po natin tandaan, balance po tayo. Katulad po na sinabi nung nag-testify kanina, yes, nagwo-work po tayo, nagwo-work kayo. Pero huwag niyong kalimutan, dapat bigyan niyo ng oras ang Diyos. Amen? Kaya nga po yung mga nagtatrabaho ng Sunday, walang off, I challenge you, you pray and ask the Lord para mabigyan kayo ng Sunday off. Walang imposible kay Lord. Amen. Amen? That's why, so we need to be balanced. Always remember our identity. Ano yung identity natin? Our identity, we are children of God. Amen. Amen? And our purpose, what is our purpose? We are called by His name. We are chosen generation. Amen? To share the kingdom of God. Those who are in darkness, you will be share that there is light in the Lord Jesus Christ. Amen. And yung destiny natin, to be like Christ. Huwag po natin kakalimutan yan. So, what we're going to do, we need to focus to the goal. Focus lang tayo sa goal na binigay ng Panginoon. Amen? That's why yung po pag-aaralan po natin for today, okay, yung pag-aaralan po natin is, can you share the title? Finish the race with victory. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord. Yes, hindi pa tapos si Lord sa buhay natin. Amen? God not yet finished, okay? He will finish what we started in our life. Amen. Amen? So ito po yung verse natin. Okay, next. Yan. Malapit na siya. Malapit na. Okay, praise God. Yung nasa online po, no? Bear with us. Open your Bible.
2 Timothy chapter 4, verse 7. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Amen? So this is the verse where Paul is sharing to Timothy that he experienced whatever he experienced while proclaiming and preaching and sharing the gospel. Marami pong pinagdaanan si Apostol Pablo. Whether good or bad things happen to him. Lahat, naranasan po lahat ni Pablo. But he is telling here, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. So, same with us po sa paglakad natin sa Panginoon as we walk and serving the Lord, hindi siya madali. Yes. There's a lot of persecution. Even your families, they are number one who persecute you. Even sa mga katrabaho po natin, kakilala natin, kaibigan, they will persecute you. But for this, what Paul is saying, no, we will learn a lot of things and we will encourage to continue serving the Lord faithfully. Amen. Amen? First, of course, in like track and field or ang tawag doon? Yung track and field, yung mga runner, yung mga athlete. Okay? So may ginagawa po yan, hindi lang basta tatakbo yan. Okay? Like, may 100 meter dash, may 1,000 kilometer, merong relay. Sa marathon, 1,000 meter, 1 kilometer. So marami po. Okay, merong 1,000 kilometer, 5,000 kilometer. Manila to Bicol yung balikan. 1 kilometer, 5 kilometer, 10 kilometer. Okay, so hindi naman basta-basta tatakbo, di ba? Yung nga lang first time mo mag-join kay Randy at saka kay Jessica maglakad at mag-jogging kung hindi ka sanay. Mahihilo ka, di ba? So may training. So pag-aaralan po natin ito as we walk with the Lord. Okay? So ito po, meron po tayong tinatakbo na bilang isang Kristiyano para rin tayong runner. Okay? Para rin tayong runner. So sinabi po rin ito ni Apostle Pablo. Maging po sa Hebrew, basahin po natin sa Hebrew, ito po yung number 1, meron tayong takbuhin, yung run the race. Kailangan nating tumakbo, kailangan nating sumulong. Meron bang sports na track and field or runner ng competition ay paatras? Hello? Wala, di ba? Puro pasulong lahat. Okay? So, Hebrew 12:1-2, pag-ibasa. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Amen. Amen. So maganda po ito sa Tagalog. So pakilagay yung Tagalog. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Amen. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Amen. So sabi niya rito, no, therefore, that means there is a previous chapter. Right? If you read Hebrew chapter 11, sila po yung heroes of faith. Yes. The man and woman of God. That because of their faith and obedience to God, yes,
they called us righteous because they called them according to the calling of the Lord. Yes, they are not perfect. Amen? Pag binasa niyo po yan, nandyan si Abraham, okay, si Moses, si Noah, si Daniel, si Barak. Listen to this, even po si Rahab, na isang prostitute. Yes. Nandyan po yun sa chapter 11. But they called the righteous before the Lord because of their faith and obedience to God. So, anong gusto ko po sabihin dito, no? Even they have flaws, but they surrender everything to God. Amen. And they admit, they accept that they commit sin, then ask forgiveness, and they repent, and they are being restored Amen. and used by the Lord. Kaya wala pong magdi-disqualified sa atin. Amen? Kung hindi, tayo lang. Correct. Amen? Kasi, dapat, be a credible integrity. Yung sinasabi natin, ginagawa natin. Amen. Kasi tayo mismo, nakikita po ni Lord yan. That's right. Amen? So, listen to this, church. So, sabi niya dito, throw every hinders, sabi niya, no? Everything that hinders and that sin that easily entangles. So, anything na, yung runner, about yung runner, di ba pagka tumatakbo yung runner, nakabagpak ba yan? Okay? Nakabagpak ba? Hindi, kulang na lang, di ba? Alos nakasuot. Walang mali siya. Di ba nakasuot na lang? Minsan, anong tawag doon? Yung Actually, di nga short eh. Yung parang, maiksi. Tapos yung kulang na lang, walang damit. Kasi gusto nila, magaan sila. Light. Pati sapatos nila, naka-design pa yan. Kasi gusto nila, walang makakasahad lang para mabilis ang takbo nila. Yes. Ganon din po tayo sa pagtampo natin sa Panginoon. Dun sa race na sinasabi po dito, kailangan po wala pong nagpapabigat sa atin. Yes. That's why it's very important, no? It's very important. We need to run with perseverance, throw everything that doesn't glorify the Lord. Amen. There is no condemnation, but only you and God knows the things that you need to surrender. Right. Amen. So focus lang po tayo kay God. Okay? Now, we have the run the race, no? Meron tayong race na tinatakbo ngayon about the goal that God wants us to do. Of course, sa pagtakbo, run the race, kailangan meron kang goal. Right? Next, we have a goal. Amen? Yung goal natin. Meron ba rito na runner, or kayo, halimbawa runner, gusto nyo ba ang goal nyo, nag-practice ka, nag-training ka, para mag-number 2? No. Hello? Come on. Yung totoo. Di ba number 1? Yes. Gusto mo yung grand prize, yung number 1, yung champion? Di ba? Amen. Mag-champion ka. Hindi yung, yes, nag-sacrifice ka, nag-training ka, para maging number 2 ka lang sa takbuhan. No. Maging champion, kailangan their set goal to win the first place. So sabi po sa Bible, ito po Acts 20:24. However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and completion the task the Lord Jesus has given me. The task of testifying to the good news of God's grace. Amen. Ayun po yung sinasabi sa Hebrew. Yung pong goal po niya, amen, yung sabi niya rito, to finish the race, yung task na ibinigay po ng Lord. So that means we need to run our destiny. Next slide. Run your destiny. So sa paglakad natin sa Panginoon, okay, yung destiny natin to be like Him, to be like Christ. Yung they will see Jesus in you. Amen. You are the walking testimony. Pwede mo declare sa katabi mo, you are the walking testimony. Walking testimony. Yes, yung hindi ka pa nagsasalita, nabo-born again na sila kasi nakita nila yung changes. Amen. Nakita nila, they saw the transformation in your life. Amen. Amen? Hindi po yung pag nagkasala na sa kapwa Pilipino, alam natin yung ugali ng Pilipino, yung
Yung, alam mo na, maraming marites sa mga Pilipino, di ba? Hindi yung pinagpepiestahan ka sa GC nila. Hello? Hello? Yung tatao. Mahirap po yung ganon. Yung kasakasama mo, sir, tapos wala ka sa GC, sa trabaho, tapos Oh, ikaw ang no. pinagkukwentuhan. Yan ba yung Kristiyano? Mahirap po. Maganda yung kasama ka sa GC at kasama ka na nag-encourage, na nagli-live ng souls nila. Amen. Amen? Hallelujah. Okay, so we need to run your destiny. Sabi niya rito, finish the race. Amen? Wala pong nag-champion na hindi tinapos ang race. And then we need to complete the task. Okay, tapusin po natin. That's why Philippians 1:8, He who began a good work in you, He will fulfill whatever we started in our life. Amen. Kaya hindi pa tapos si Lord sa buhay po natin. Amen. Amen? So, aayaw si Lord, ang Holy Spirit, pag ikaw mismo ayaw mo na. Dahil hindi po pipilit po ng Holy Spirit. Now, we have the goal, right? To win the race that we'll finish and to complete the task what God has given to us. But during the running or marathon, whatever it is, or track and field, whatever it is, di ba sa mga competition merong obstacles? Yeah? May hindrances din. Di ba? May sufferings. Yung relay na parang may, tawag nito yung tinatalunan nila. Sino dito nung high school sumama sa track and field during intrams? Gusto kong malaman, taas yung kamay. Yan. Tingnan nyo yung mga kapatid natin na sumama sa track and field. Ako, sumama ako sa 100 meter. Okay? Yung sa 100 meter dash, yun yung pinakamabilis. Talagang 100 meter lang siya. Kailangan within mga 8 seconds, 9 seconds, nung panahon natin. Pero si Usain Bolt yata, mga 5 lang yata or 6 seconds yung 100 meters sa kanya. Usain Bolt. Ganon sila kabilis. Eh di ba, kailangan mag-exert ka ng effort? Di ba? So, same thing din po, no? Yung sa pagtakbo po natin, hindi rin madali, may mga pagdadaanan, mga things, sufferings, trainings. You know, sa paglakad natin sa Panginoon, yes, meron pong task na ibinigay ang Lord sa atin. Lalakarin natin pero hindi madali. Okay? You know that in the Bible, except Job, si Job, ganun din po, no? Hindi madali pinagdaanan ni Job. Pinabayaan ba si Job ni Lord? Hindi, di ba? Example na lang sa New Testament, si Paul ulit. Hi, Paul. Next slide. See? If you read 2 Corinthians chapter 11 verse 21-33, medyo mahaba po yan. Summarize po na lang natin. If you read this verse, Paul, while sharing the gospel of the Lord Jesus Christ, marami po siyang pinagdaanan. He was imprisoned. Nakulong siya ilang beses. And plug po, yung pong siya po ay hinagupi, pinalo. Yan. Exposed to death, even sa malapit na siyang, gusto siyang patayin. Exposed to death. Ito po, 5 times 39 lashes. That means 39 lashes. Ilan po yung 39 lashes? Napapaluan siya. 5 times yun. So, ibig sabihin, 5 times is 39. 195. 195 lashes. Ang dami nun. Nung bata tayo, di ba, pinalo tayo ng magulang natin. Ang sakit nun, di ba? Ayun kaya, 195 pa. And then, because of sharing the gospel, hindi yun because of his things na ginawa niyang mali, no? And then 3 times beaten with rods. Yun, iba pa po yung rod na pinampapalo sa kanya. 3 times. And then, felted with stones. Binato rin po siya. Ito po yun. 3 times shipwreck.
3 beses siya sumakay sa Titanic. Lumubog. Okay? 3 times na lumubog yung barko na sinasakay niya habang naglalayag siya from other parts of Asia. And then, siya po ay palutang-lutang sa open sea. Magdama. Isipin niyo yun. Nasa dagat lang siya nung na-shipwreck. Mahirap, di ba? Danger from the rivers and bandits. Marami siyang pinagdaanan na panganib sa pagbibiyahe niya. Even ito yon, danger from the Jews, yung kapwa niya, Hudyo. Gusto rin siyang patayin. Even sa Gentiles na hindi nakakilala sa Panginoon. Gusto siyang patayin. Even sa pagpunta niya sa city, even country, different country, and in the sea, the danger is there. Ito po, mga false believer, yung po hindi naniniwala sa Diyos, gusto rin siyang patayin. Okay? Ito po, without sleep, without food, without clothes. Pwede pa kaya ang JKM dito without food? Hello? Naranasan na nagutom. Naranasan na po hindi makatulog, walang damit, malamig. Pero sabi niya, kinoconsider niya ito, sabi niya, na baliwala ang lahat ng ito because the Christ lives in Him. Amen. So sabi niya rito, pag binasa niyo yung sunod na verse, hindi pa nga kayo. Okay? Baga, lumalabas ang dugo sa inyong katawan. Ba't kayo susuko sa paglilingkod niyo sa Panginoon? Tindi yun? Yung wala lang AC. AC! Please, AC! Di ba? Come on, ako guilty rin ako dyan. Totoo yung tinuro ni Jessica. Lahat po tayo guilty. Minsan nagko-complain tayo. Minsan nagmo-murmuring tayo. Beep na naman! Wala na bang iba? Di ba? Come on, nasabi na natin yan. Di ba? Beef na naman ang ulam. Salmon na naman. Wow! Alam nyo, tayo po'y pinagpala. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay pinagpala. Yung kinakain mong beef, Wagyu, grade 9, grade 6, grade 8, 5-star, 7-star hotel, dinideliver yan. Yes. Yung salmon, kita nyo kung gaano kamahal ng presyo niyan, pero praise God, kung anong meron yung mga 5-star hotel, nakakain natin. Hallelujah. Kaya pagpalain ng Thank kumpanya you, ni Lord. Randy. Amen. Ito pa, nag-expansion pa, yung mga kilala natin, pati sila umu-order. Ibang church, ibang church pa, umu-order. So napakabuti ni Lord. Tapos sabihin mo, beef na naman? Steak na naman? Ang dami kayang gustong makatikim niyan. Hello, come on. I'm just saying this, no? Kasi minsan, maabot sa punto na nagko-complain tayo. Napakainit. Yun nga, totoo po, mainit dito. Lahat po tayo guilty dyan. Pero dapat maging grateful tayo. Yes, amen. Na-reject ka nung senior mo ang gospel sa Algorer. Si Jesus nga, na-reject din. Kaya kung na-reject ka, that's fine. That's part of your being obedience to God. Amen. Mahirap yung na-reject ka or let's say inaway ka dahil sa mga pinaggagawa mong mga hindi maganda. Mahirap yun. Shame on you pagka ganon. Maganda na yung i-persecute ka or sabihan ka ng hindi maganda dahil sa pagsunod mo kay Yes. Kristo. Amen? So yun po, kung sakaling tayo po ay nahihirapan sa pagpunta sa church, walang pamasahe, isipin po natin si Paul kung paano po yung pagkatawag sa kanya. Amen? Amen. Meron po time kasi minsan di natin maiwasan yung mga circumstances that out of our control. But instead of complaining, be grateful. Amen. Sa trabaho mo, pasalamat ka kay Lord. Yes. Pasalamat ka kay Thank you, Lord, no? Lord. Kasi yung iba walang trabaho. Thank you, Lord. Amen? So yun po, sa church, yes. Thank the Lord sa mga kapatiran. Thank you Lord sa mga flaws na meron po. Kasi lahat po tayo, hindi po perfect nga. Sabi nga ni Jessica, may mga flaws po tayo. Pero ano yung maganda?
tinanggap natin ng isa't isa, maging sino ka man. Oo. Totoo yun. Tinanggap natin ng isa't isa. At ako tinuturing ko po ang JKM pamilya. Dahil malayo tayo sa iba-ibang lugar po tayo. Kahit nasa Pilipinas, iba-ibang baryo tayo, iba-ibang lugar tayo, iba-ibang region. Merong mga taga Novaliches. Wala pala taga Novaliches dito. No baliche. Merong taga Tawi-Tawi pa dito? Wala. Mindanao na lang. Mindanao, taas ang mga kamay nasa Mindanao. Di ba, mga Mindanao. Hindi po sila Abusaya pa. Taga Visayas. Ano yung mga taga Visayas? Yan. Yung mga Visayas. Okay. Naikugma ako sa imo. Ha? Tama ba yung sinabi ko? Mali. Ano ba yon? Higugma. Naikugma. Naikugma ako sa imo. Diba? Wuhay ni. Ha? Chinese yun ah. Ay, mga taga Luzon. Luzon. Yan. Son. Ayan, mga Southern. Luzon. Yeah. Southern. May mga taga Batanes. Wala, Batanes, hanggang Hulo. Amen. So yun, magkaiba man po tayo ng culture, pinagmulan. Iba-iba tayo po ng ugali. Pero mahal natin ang isa't isa. Kasi pamilya po tayo. Amen. Love, love, love. Amen. We love you with the love of the Lord. Amen. Amen. Praise God. So yun po. So yun. Pag ganun po ang paglingkod natin sa Lord, may mga obstacles, hindrances, suffering po. Huwag po tayo mag-give up. Tingnan natin ang buhay ni Paul. Amen. Si Paul po ang nagsabi po doon sa binasa natin sa 2 Timothy 4:7. Number 4, yan. Malapit na po ito. Ano ba yan? May, 10. ko ng 15 minutes? 10 na lang po, 10. Hindi, yung inano mo siya na 50. 50. Meron pa akong 5 minutes nun. Okay. So number 4, siyempre, hindi basta-basta tatakbo, di ba? Number 4, may preparation tsaka practice. Yun. Right? Amen. Amen? May practice tsaka preparation din po. 2 Timothy 2:5. Pag-ibasa. Similarly, anyone who competes as an athlete does not receive the victor's crown Except by competing according to the rules. Amen. That means, hindi po pwedeng manalo kung hindi ka sumusunod sa rules. Right? May mga rules po yan. And then, may preparation din. Sa athlete or yung sa runner, so meron po preparation, may sacrifice. May sacrifice po yan. Siyempre, may exercise, may trainings, yung practice. Ito yung sinasabi nating sacrifice, yung self-discipline sa time. Pag sinabi Amen. ng coach or yung timing mo, maaga kang matulog, kailangan maaga kang matulog. Tulog ka na. Gising ka na. Maagang gising. Aga, 5 o'clock. Hindi, 3 o'clock. Hindi pa pala siya natutulog. Sa kakapanood ng drama reels. Hanapin pa sa Daily Motion. AI. Sino yun? Hello, proper sleep, right? Amen. Wake up early. Okay? Proper diet. Oh. Meron ba kayong nakitang runner or athlete na Malaki chan. malaki siya na pag tumatakbo, alog. Hindi, di ba? Kulang na lang slim sila. Kasi nga, kailangan 6 packs. Okay? Yung diet food. Hello? Proper diet food. Dito nakatingin eh. Sorry, outs. Yung ba, sarap kasi ng yung mango shake na may matamis na gulaman na may gatas. Hindi po talaga, proper diet, kasama po yan. Sacrifice yan, isasacrifice mo talaga yan. No? Same with us po sa ministry natin. May trainings din. May discipleship. Kasi hindi po pwedeng isasabak ka, oy, sama ako sa harvest. Sige, punta ka na doon, Argurer, kita tayo. Sharean mo yon. Hindi ka man na-train, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kaya nga may trainings, may Yes. discipleship, Amen. may sacrifice. Tapos, meron din
hindi po pwede yung gusto mo, ipipilit mo. Amen? Kailangan po, mamold din yung attitude natin, yung character natin. Yes. Kasi, ipopront natin si Lord. Jesus. Amen. Amen? That's right. Kaya nga po, tinitrain tayo, dinidiscipleship tayo para mag-produce ng katulad ng leader na maging katulad mo rin at magpo-produce ka rin ng katulad mo na maging katulad ng iba rin. So, cycle po siya. Yes. Amen? Amen. Kaya nga po mahalaga po yung may tinitrain tayo. At tayo rin po as leaders, kailangan natitrain din tayo. Hindi yung alam mo na lahat. Eh di ikaw na. Alam mo na lahat eh. Okay? So lahat po tayo, willing pa rin pong matuto. Amen. Kailangan ang ating motto sa buhay, wala pa tayong alam. That's Yun, true. para patuloy po tayong matuto. Yes. Amen? Okay, ito po, dapat may self-discipline. Ito pong self-discipline. Dapat there's a time for prayers. Amen. Hello? Meron pa tayong time for prayers? Amen. Lord, bless this food. Amen. Prayer yun. No. Personal prayer with the Lord. Kaya yung mga nasa ministry, especially nasa ministry kayo, dapat meron kayong personal prayers. Personal devotion. Amen. Malapit ko nga i-record sa mga ministry leaders na hanapan kayo ng devotion, everyday devotion. Hello? Pero hindi ako ganon. Hindi tayo parang pulis na ginawa mo lang dahil inaano ni pastor. Hindi, you need to do it free will Yes. for the Lord. Amen. Pero nire-remind ko kayo, dapat meron kayong devotion din. Amen? Lalo na po sa ministry, yung nasa worship, yung nasa dance, kayo nasa frontliners dito, Yes. ushers, harvest. Kasi ano yung share mo kung wala kang sariling devotion mo? Anong pinagagalingan na sinishare mo? Word of God. Yes. Byproduct na lang po yung ating na-experience na testimony. Amen. Amen? So yun po, yung pong food for the souls. Sabi mo sa akin, kung merong food for the stomach, meron ding food for the For the souls. soul. Wag puro food for stomach lang. Alam mo biblical po yung ginagawa natin, yung pagtas ng gawain, kainan, no? Kumakain tayo. Si Jesus, pagtas nag-preach, nag-share, pinakain niya yung 5,000, May fellowship din, may food fellowship. Okay? Pero hindi nila unubos lahat kasi may 12 basket na natira. Yes. Huwag naman natin ubusin, tira natin ulit. Okay? So, yan po. So, kailangan po, meron din tayo pong, yung spiritual po natin, kailangan po, itinitrain po natin yon. Amen? Philippians 3:13. Ito related to na-share ni Fernan. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind Amen. and straining toward what is ahead. Forgetting what is behind. Ibig sabihin, sa runner, di ba pag nadapa yan, tatayo pa rin yan, di ba? Tatayo pa rin yan. Ito po, meron akong nakita sa social media. Totoong nangyari po to. Nadapa siya, tinamaan siya ng kasama niyang tumatakbo. Pero tumakbo siya. Nanguna pa siya at nanalo pa siya. Nag-champion pa siya sa finish line. So nadapa rin naman siya, di ba? Importante, kung ano man yung past na nangyari sa'yo, give it to the Lord and then just focus God and then po natin ang pinapagawa ng Panginoon. Amen. Amen? That everything na nagpapabigat sa'yo, i-release mo, i-let go lahat yan. Amen? Amen. So yun po, sabi niya, forget what is behind. That's training toward what is ahead. Kung ano po yung pinangako ng Diyos sa atin, ano man ang sitwasyon nangyayari ngayon, just focus lang po tayo kay God. Amen. Amen? So number 5, syempre, merong prize and reward. Right? Merong prize and reward. Sabi sa Philippians 3:14, I press on toward the goal to win the prize. Sabi niya rito, I press on toward the goal to win the second prize. Hello? To win the prize, right? Yes. For which God has called me heavenward in Christ Jesus. Amen. Amen?
So, ang pinaka-focus niya, yung goal niya, kung ano po yung what God has given to us, kung ano po yung binigay ni Kristo kay Apostol Pablo nung siya po ay na-encounter niya sa Damascus, yun po yung pinaka-main goal niya. Amen? Hindi po kadali. Okay? So, you win the prize. So, sasabihin po sa inyo, nabanggit po kanina to, no? So, yung prize natin, yung the best that we can achieve, not the achievements or awards na na-receive natin dito sa lupa. Yes, marami po tayong achievements, mga rewards or awards. Amen? Or hindi po yung mga naipundar mo. Okay? Yung may bahay at lupa ka, may sasakyan ka, may marami kang pera sa bangko. Hello, marami kang pera sa bangko. Yes, amen. Money deposit in bank account. Yes, hindi po masama yan. Pero hindi po yan ang pinaka-main goal natin. Yan ang sinasabi po ni Pablo po dito. Ito po ang dapat pinaka-main goal natin. Yung sabihin sa atin ni Lord, well done, Yes. my good and faithful servant. Yun yung the best achievements. Amen. Amen? Temporary lang po kasi yung mga award or ano yan na nandito. Temporal lang po yan. Okay? So yun po yung the best prize and reward na sa atin. Well done, my good and faithful servant. Gusto niyo po ba yun? Amen. Amen? So, number 6, assurance. Yan. Meron ng mga assurance. Hindi madali, may obstacles, may sufferings, but may assurance si Lord naman. Okay, there is assurance from the Lord. In Philippians 4:13, sa memory verse, I can do all things through Christ strengthen me. Si Paul pa rin ang nagsasabi niyan. In spite of the situation happened to him while sharing the gospel, okay, eto sinabi niya, but all of these things, I can do all things through Christ strengthen me. Amen. Kasama natin si Lord. Amen. Amen? Ito pa po, ito po binigyan na assurance sa atin. John 14:12-14, pag-ipasa po natin. 1, 2, 3, go. Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than this, because I am going to the Father, and I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it. Amen. Praise God. Amen, no? Ayun ang assurance ng Panginoon sa atin. The Lord Jesus Christ Himself is the one, no? Share to His disciples, those who believe. You can do greater works than this. Amen? So, don't make any excuses that you don't know, that you don't have these skills and talents. The Lord has already blessed you. Amen? All you have to do, you need to surrender to God, have belief and have faith that you and I, God will use for His glory. Amen. Amen? Kasi po, God the Father is already, Jesus is seated at the right hand of the Father. Even the disciples already shared this verse at namatay na sila. Yung iba po, sinabi raw lang daw niya yan sa 12 disciples. Hindi ako naniniwala doon. Eh, sino ba yung disciples ni Jesus dito? Amen. Sino yung follower of Jesus? Amen. Eh, yan ang verse na yun para sa... Amen. Kasi patay na sila, wala na sila eh. Sino gagamitin? Tayo. Siyempre tayo. Ito yung binibigay ni Lord sa atin. This is the Word of God. Amen. Amen. Ang tanong, gusto mo ba? Amen. Amen. Hindi lang sa blessing natin gusto. Dapat Yes. pati rin po ito. Amen. Supernatural po ang gagawin ng Lord sa atin. That's right. See what Jesus said? Sabi niya po rito, and I will do whatever you ask in my name so that the Father may be glorified in the Son. Yung ating verse sa anniversary. Wow. 14:14. Praise God. You may ask me for anything in my name. I will do it. Amen. Parang ganito lang yan. Anak, anong gusto mo? Sabi ni Lord, anak, anong gusto mo? Sabi mo, anak, anong gusto mo? Come on, sinakausap tayo ni Lord. Anong gusto mo, anak? Come on. Ayan o. Si Lord yung nagsasalita niyan. He will do it
to glorify His name. Amen? Of course, last, okay, merong assurance. Ito, may partners with the Holy Spirit. Yun naman pala, binigyan tayo ng partners ang Holy Spirit. Acts 1:8, a memory verse, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. So kung titingnan nyo, wala na tayong excuse, di ba? Yes, meron tayong race that we need to run, right? Merong goal, merong preparation, training, merong obstacles, merong pong suffering, nandyan, but nandun po yung assurance na kasama natin ng Panginoon. And then, hindi lang may assurance, hindi lang nagsalita si Lord, ay na-assure ko, ayan no, may partners with the Holy Spirit. So, wala nang reason para hindi po tayo magpatuloy sa pinapagawa ng Lord sa atin. Amen? So, ito po, Acts 4:31. Acts 4:31, after they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were be filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Amen. Nakita nyo, when they are received the Holy Ghost, they prayed, prayed, and they baptized in the Holy Spirit, and they continue pray and baptized in the Holy Spirit. Anong sekreto? Holy Spirit. Kaya tinuro natin ng Holy Spirit kung paano siya mangusap sa atin, di ba? Maging aware tayo, di tayo ignorance. Kinakausap na pala tayo ni Lord, di tayo aware. When they pray together, you see, they share the Word of God boldly. Kaya hindi mo sabihin pwedeng mahihiyain ka. Ang Holy Spirit nakatira sa'yo. Huwag mo naman sabihin, kapatid, walang yaka. Hindi po. Hindi ganon. That means you need to share the Word of God boldly. Amen. Pahingin na lang ng mga 1 minute, 2 minutes. Okay? So, ito po yun. If God, yung pong 12 disciples, if God used ordinary men to perform miracles, signs and wonders, with power and authority, God can use us also. Agree ba kayo doon? Amen. From ordinary to extraordinary. Amen. From natural to supernatural. Yes, amen. From man gagamitin niya to God's manifestation. Amen. Because you and I, we are citizens of heaven. Amen. Next slide. Yan, we are citizens of heaven. But our citizen is in heaven, and we eagerly await a Savior from the Lord Jesus Christ. Amen. So, citizen tayo ng heaven. Pakikialaman tayo ng langit. That's right. Amen? So, sabi po ni Paul, yung 2 Timothy 4:7, ito po yung pinaka-summarize niya. Fight the good fight. Ang ibig po sabihin po nito, stand firm against spiritual battles. May spiritual battles, but we need to fight with a good fight. Do not give up. Finish the race. That means persevere and remain focused on God's calling. Remain focused on God's calling. Mag-focus ka sa calling ni Lord, hindi pakialaman mo yung ginagawa ng iba. Alright? Amen. Gawin mo lang yung calling katulad ng athlete. Gawin mo lang yung rules kung paano ka manalo. Yun lang po. That's right. And then, keep the faith. Sabi nga ni Bon Jovi, keep the faith. Di nila kilala si Bon Jovi, no? Remain loyal po tayo. Remain loyal to God until the end. Amen. Until the end. So, bilang pagtatapos na verse, ito po ang binigay ng Lord sa atin. Verse 8. Yan. Basahin po natin, verse 8. Now, there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Sa Tagalog, basahin natin. Maganda Kaya siya. naghihintay sa akin ang koronang gantimpala
para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Si Paul po ang nagsulat niyan, not Amen. only for him, even for those who believe in His Amen. second coming. Amen. Kasama tayo doon. Amen? Amen. So, yun pinaka-goal po natin. So, yung the best reward po na marireceive po natin, hindi po yung mga material things. Yes, praise God, binibigay po ni Lord yan. But it's not just the material things. Ito po yung best goal and reward natin. Next slide. Eternal life with God is our reward. Yung eternal life with God po. Dahil merong eternal with the lake of fire. Maganda, eternal life with God is our reward. And church, God, okay, sabi niya na, sasabihin sa atin, welcome my good and faithful servant. Listen to this church, bilang pong pagtatapos, God is not only looking for people who started well. Yung hindi tumitingin si Lord sa nagsimula sa umpisa, napakainit mo. Tandaan nyo, sabi sa Bible, may naunang nahuli at may nahuling nauna. But for disciples who remain faithful, persevere through every challenge, and finish the race He has set before them. Amen. Yung maging faithful po tayo na ginawa natin ang pinapagawa ni Lord. Amen. Next slide. The greatest victory is not merely beginning the Christian journey, but finishing it with unwavering faith. Faith. Lagi ko po sinasabi ito, is not how or what you started, but how you finish the race. So church, next slide. Let us finish the race with victory. Amen. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, let us finish the race with victory. Amen. At ang pinakamahalaga, to God be all the glory. Shalom. Shalom, shalom. You are champion. Champion tayo kay Lord. Amen? Sige po, paki-ready po natin ang ating breaking of bread.